Ang nawawalang pamana ni Diana, ang lihim na dokumentong nagpagulo sa palasyo. Ang isang nakakagulat na pahayag mula kay Charles Spencer, kapatid ni yumaong Prinsesa Diana, ay muling nagbigay ng tensyon sa loob ng maharlikang pamilya ng Britanya. Matapos ang maraming taon ng pananahimik at pag-iwas sa mga kontrobersiyang may kaugnayan sa monarkiya, tila dumating ang sandaling hindi na niya kayang manatiling tahimik. Ayon sa isang dramatikong salaysay, isang matandang babae ang lihim na lumapit kay Charles Spencer, dala ang mga dokumentong matagal niyang itinago ng mahigit 2 dekada. Ang mga papeles umano ay may kaugnayan sa isang charity fund na tahimik na sinuportahan ni Diana noong siya ay nabubuhay pa. Ang natuklasan ng babae ay nagdulot ng matinding pag-aalala. May mga umano'y hindi pagkakatugma sa mga talaan ng pondo at mga pagbabagong hindi malinaw ang pinagmulan. Ang tanong na bumabalot sa lahat ay ito: simpleng pagkakamali lamang ba sa pamamahala ang nangyari? O may mas malalim na dahilan kung bakit tila nagbago ang direksyon ng isang proyektong mahalaga kay Diana? Sa Althorp House, ang tahanang puno ng alaala ng pamilya Spencer, nakatayo si Charles Spencer sa harap ng malaking bintana ng lumang silid-aklatan. Ang sinag ng araw ay dumaraan sa pagitan ng matatandang puno habang tahimik niyang iniisip ang bigat ng mga pangyayari. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang manahimik tungkol sa mga usaping may kaugnayan sa pamilya ng hari. Ayaw niyang buksan muli ang mga sugat ng nakaraan o mapasama sa walang katapusang mga pagtatalo sa paligid ng monarkiya. Ngunit may mga pagkakataong ang katahimikan ay hindi na sapat. 2 linggo bago ang mahalagang desisyong ito, nakilala niya si Eleanor Hayes, isang matandang babae na matagal nang nagtrabaho sa isang maliit na charity organization. Pumasok ito sa kanyang tahanan na may dalang lumang bag na gawa sa balat. Makikita sa kanyang muka ang kaba at pag-aalinlangan. Ngunit higit sa lahat ay ang determinasyong ihayag ang katotohanang matagal niyang kinimkim. Sir Spencer, mahigit 20 taon kong pinamahalaan ang pondong ito ayon sa kanyang pahayag. Tahimik lamang ang aming trabaho, ngunit napakahalaga nito. Ang charity fund na kanyang tinutukoy ay umano'y isa sa mga lihim na tinulungan ni Prinsesa Diana. Hindi ito isang malaking proyekto na palaging nasa harap ng mga kamera. Sa halip, ito raw ay isang tahimik na pagsisikap upang tulungan ang mga batang walang tahanan, mga kababaihang nakaranas ng karahasan, at mga pamilyang nangangailangan ng suporta. Iyon ang isang bahagi ng personalidad ni Diana na matagal nang kinilala ng publiko. Ang kanyang malasakit sa mga taong madalas nakakaligtaan ng lipunan. Ayon sa kwento ni Eleanor, hindi nais ni Diana na gawing palabas ang kanyang mga pagtulong. Hindi siya naghahanap ng papuri o pagkilala. Ang mahalaga sa kanya ay ang tunay na epekto ng tulong na naibibigay sa mga nangangailangan. Sa loob ng maraming taon, maayos umano ang operasyon ng charity. Nakapagbigay ito ng suporta sa maraming bata, nakatulong sa mga babaeng tumatakas mula sa mapanganib na sitwasyon, at nakapagbigay ng tulong medikal at emosyonal sa mga nangangailangan. Ngunit nagbago umano ang lahat nang magsimulang mapansin ni Eleanor ang mga kakaibang pagkakaiba sa mga record. Ayon sa kanyang pagsusuri, may pagitan umano sa halagang nakasaad sa opisyal na ulat at sa aktual na perang natatanggap ng proyekto. May mga gastusing lumitaw na hindi malinaw ang paliwanag. May ilang programang nakalaan sana para sa tulong medikal na bigla umanong nabawasan ang pondo.
habang ang ibang aktibidad naman ay nakatanggap ng suporta mula sa mga pinagmumulan na hindi madaling matukoy. Paulit-ulit niyang sinuri ang mga dokumento. Bawat numero, bawat tala at bawat transaksyon ay kanyang pinag-aralan sa loob ng maraming gabi. Habang lumalalim ang kanyang pagsusuri, lalo siyang nabahala. Para sa kanya, hindi lamang pera ang nawawala. Ang mas malaking pangamba niya ay ang posibilidad na ang layunin ni Diana ay unti-unting mawala. Matanda na ako, hindi ko na kayang labanan ito ng mag-isa, ayon sa kanyang emosyonal na pahayag. Ngunit hindi ko hahayaang sirain ang isang bagay na itinayo ng prinsesa ng buong puso. Doon niya iniabot kay Charles Spencer ang makapal na folder ng mga dokumento. Ang mga papel ay lumana, bahagyang nanilaw dahil sa paglipas ng panahon, ngunit maingat na nakatala ang bawat detalye, ang mga halagang inilaan, ang mga programang tinulungan, at ang mga pangakong ginawa upang mapanatili ang adhikain ni Diana. Habang hawak ni Charles ang mga dokumento, bumalik sa kanyang alaala ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid. Naalala niya si Diana bilang isang babaeng hindi natakot harapin ang mga isyu ng lipunan. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan bilang miyembro ng maharlikang pamilya, patuloy siyang lumaban para sa mga taong walang boses. Ngunit ngayon, ayon sa salaysay, ang kanyang iniwang pamana ay tila nasa panganib. Hindi lamang galit ang naramdaman ni Charles Spencer. Kasama nito ang kalungkutan at isang mabigat na responsibilidad. Para sa kanya, hindi ito simpleng usapin ng pera o administrasyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa alaala ng isang kapatid na naglaan ng malaking bahagi ng kanyang buhay upang tumulong sa iba. Matapos pag-aralan ang mga dokumento, nagpasya umano siyang ipasa ang buong file kay Prinsipe William upang magkaroon ng mas malalim na pagsusuri. Bilang isa sa mga pinakamalapit na tagapagmana ng alaala ni Diana, maaaring si William ang taong may pinakamalaking interes na malaman ang katotohanan. Sa isang pribadong pagpupulong, kasama si Mrs. Eleanor Hayes, isang taong may malalim na kaalaman tungkol sa mga gawaing pangkawanggawa ni Diana, ipinahayag ni Charles ang kanyang matibay na paninindigan. Susuriin ko ang lahat ng mabuti. Lilinawin natin ang bawat bagay, sabi niya ng may mababang ngunit determinadong tinig. Karapat-dapat na maprotektahan ang alaala ng aking kapatid. Hindi natin maaaring hayaan na magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Para kay Charles, hindi na ito simpleng usapin ng isang pamilya. Ang pangalan ni Diana ay naging simbolo ng malasakit, pagkakawanggawa, at pakikipaglaban para sa mga taong madalas hindi napapansin ng lipunan. Ang anumang banta sa kanyang pamana ay itinuturing niyang isang pagtatangka na burahin ang kahalagahan ng kanyang mga ipinaglaban. Matapos ang pagpupulong, nanatili si Charles Spencer sa lumang silid-aklatan. Nakaupo sa ilalim ng malamlam na ilaw habang binabasa ang mga dokumentong nasa kanyang harapan. Alam niyang ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng palasyo. Alam niyang ang pagbubukas ng mga lumang sugat ay maaaring magdala ng matitinding reaksyon mula sa mga taong nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ngunit wala siyang pagsisisi. Para kay Diana, handa siyang basagin ang mga taon ng pananahimik. Ang file na ipinasa kay William matapos ang mahabang pag-iisip na pagtanto ni Charles Spencer na hindi niya kayang harapin mag-isa ang isang komplikadong isyung may kinalaman sa pamana ng kanyang kapatid. Kung ang pangalan ni Diana ay kailangang ipagtanggol, kailangan niyang isangkot ang taong pinakamalapit sa kanyang alaala, ang kanyang panganay na anak na si Prince William.
Sa isang lihim at pribadong pagpupulong sa isang lugar malayo sa mata ng media, dinala ni Charles ang isang makapal na file na naglalaman ng mga dokumento, ulat, at tala tungkol sa isang pondong malapit sa puso ni Diana. Iniabot niya ito kay William nang may bigat sa kanyang tinig. William, hindi ito maliit na bagay. Ibinigay ng aking kapatid ang napakaraming pagmamahal at oras para sa pondong ito. Kung may taong sinasadyang sinisira ang kanyang ipinaglaban, kailangan nating kumilos. Tinanggap ni William ang mga dokumento na may halong pagkabigla at pag-aalala. Bilang magiging pinuno ng monarkiya sa hinaharap, palagi niyang sinisikap na balansehin ang tradisyon ng pamilya at ang personal niyang pagmamahal sa alaala ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, hindi lamang siya isang prinsipe. Isa siyang anak na naghahanap ng katotohanan tungkol sa pamana ng kanyang ina. Maingat niyang sinuri ang bawat pahina. Sa unang tingin, tila normal ang mga tala sa pananalapi. Ang mga numero ay maayos na nakalista at walang agarang nakitang problema. Ngunit habang mas lumalalim ang kanyang pagsusuri, mas maraming hindi pagkakatugma ang kanyang napansin. Sa nakalipas na 2 taon, maraming pondong nakalaan sana para sa mga proyekto ng charity ang biglang bumaba ng walang malinaw na paliwanag. Sa mga opisyal na dokumento, tila kumpleto pa rin ang mga halaga. Ngunit ang aktual na napupunta sa mga programa ay tila mas mababa. May mga pondo ring na ilipat sa ibang proyekto na walang sapat na paliwanag kung bakit at paano ito nangyari. Hindi ito mukhang simpleng pagkakamali sa pamamahala. Para kay William, may pattern na kailangang siyasatin. Mga tanong sa likod ng mga numero, hindi lamang mga ulat pinag-aralan ni William. Sinuri rin niya ang mga tala ng pagpupulong, schedule ng mga opisyal, at mga desisyong may kaugnayan sa charity fund. Humingi siya ng tulong mula sa mga taong mapagkakatiwalaan niya, ngunit iginiit niyang manatiling lihim ang lahat. Habang patuloy ang pagsusuri, may isang detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan ni Queen Camilla ay lumitaw ng ilang ulit sa mga pagpupulong, kaganapan at mga direktibang may kaugnayan sa naturang charity fund. Para kay William, ito ay isang nakakagulat na pagbabago. Sa loob ng maraming taon, halos walang malaking papel na ginampanan si Camilla sa pondong malapit sa pangalan ni Diana. Ngunit kamakailan lamang, biglang dumami ang kanyang presensya sa mga usaping may kaugnayan dito. Hindi maiwasan ni William na magtanong, bakit ngayon? Bakit ang pondong may pinakamalalim na koneksyon sa kanyang ina ang biglang naging sentro ng bagong atensyon? Sa kanyang puso, naramdaman niya ang halo ng lungkot, pagkabigo, at mabigat na pananagutan. Alam niyang si Diana ay palaging nagsagawa ng kanyang mga gawaing kawanggawa ng may tunay na malasakit. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan o reputasyon. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya para kay William, ang anumang pagbabago na maaaring makasira sa integridad ng pondong iyon ay kailangang maunawaan. Ang tahimik na investigasyon. Nagpasya si William na magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Nakipag-ugnayan siya sa mga independenteng auditor na lubos niyang pinagkakatiwalaan at nagsimula ng isang tahimik ngunit masusing investigasyon. Sinuri nila ang daloy ng pera, mga record ng administrasyon, mga pagbabago sa pamamahala, at iba pang mahahalagang dokumento. Sa bawat gabing ginugol niya sa harap ng napakaraming papeles, mas nakikita ni William ang larawan ng isang problemang hindi maaaring baliwalain. Para sa kanya, hindi na lamang ito simpleng pagkukulang sa operasyon. May mga desisyong kailangang ipaliwanag. May mga tanong na kailangang sagutin. At higit sa lahat,
may isang pamana na kailangang protektahan. Ang katotohanan, ang kailangan natin, gaano man ito kahirap tanggapin, sinabi ni William sa isang malapit na tagapayo. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang magiging hari balang araw, kundi bilang anak ni Diana. Mula sa malayo, sinusubaybayan ni Charles Spencer ang ginagawa ng kanyang pamangkin. Umaasa siyang ang pagsusuri ni William ang magbibigay linaw sa lahat ng bagay. Nang buksan niya ang file, agad niyang nakilala ang mga nilalaman nito. Ito ay mga tala tungkol sa isang lihim na pondong pangkawanggawa na matagal nang sinuportahan ni Diana nang walang paghahanap ng papuri o atensyon mula sa media. Hindi ito isang malaking proyekto na madalas makita sa mga pahayagan, kundi isang tahimik na misyon na nakatuon sa pagtulong sa mga ulila, mahihirap na pamilya, at mga babaeng nakaranas ng karahasan. Sa loob ng maraming taon, pinili ni Diana na panatilihing pribado ang kanyang suporta. Para sa kanya, ang tunay na halaga ng pagtulong ay hindi nasusukat sa dami ng kamera o sa laki ng publisidad, kundi sa epekto nito sa buhay ng mga taong nangangailangan. Dahil dito, ang pondong iyon ay naging isa sa mga pinakamatibay na simbolo ng kanyang malasakit. Habang binabasa ni Camila ang bawat pahina, napansin niya ang patuloy na lakas ng naturang pamana. Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Diana, ang kanyang pangalan ay nananatiling konektado sa mga gawaing may kaugnayan sa kabutihan at pakikiramay. Ang pondong minsang itinuring na maliit at pribado ay patuloy na nabubuhay at nagdadala ng imahe ng prinsesang minahal ng marami. Para kay Camila, ang sitwasyong ito ay nagdala ng komplikadong damdamin. Alam niyang napakalakas pa rin ng impluwensya ng imahe ni Diana sa puso ng mga Briton at sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay nananatiling simbolo ng pag-asa, habang ang bagong reyna naman ay patuloy na nagsisikap na bumuo ng sariling pagkakakilanlan sa loob ng maharlikang pamilya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ang mga pagbabago sa pamamahala ng naturang pondo. Sa ilalim ng pangalang pagsasaayos, modernisasyon, at pagpapahusay ng sistema, isinailalim ang operasyon nito sa mas malawak na pagsusuri. Ang layunin, ayon sa opisyal na paliwanag, ay gawing mas organisado at mas epektibo ang paggamit ng mga donasyon. Ngunit ayon sa mga haka-hakang lumitaw sa likod ng mga pader ng palasyo, may mga nagtatanong kung ang mga pagbabagong ito ba ay simpleng administratibong hakbang lamang o bahagi ng mas malalim na pagbabago sa direksyon ng isang pamana. Unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa ilang proyekto. Ang ilang programang direktang tumutulong sa mga bata at kababaihan ay binawasan umano o isinama sa mas malalaking inisyatiba. Ang dating personal at malapit sa komunidad na estilo ng pagtulong na iniuugnay kay Diana ay napalitan ng mas formal na sistema. Para sa ilan, ang ganitong pagbabago ay maaaring natural na bahagi ng ebolusyon ng isang organisasyon. Ngunit para sa mga tagahanga ni Diana, ang tanong ay nanatili: mawawala ba ang personal na tatak at espiritu ng prinsesang minsang nagbigay buhay sa pondong ito? Sa kabilang banda, lumalim ang pag-aalala ni Prinsipe William matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Charles Spencer, kapatid ni Diana. Bilang anak ni Diana at isa sa mga pangunahing tagapagmana ng kanyang alaala, hindi niya maaaring baliwalain ang mga tanong tungkol sa isang proyektong malapit sa puso ng kanyang ina. Dahil dito, nagsimula ang isang masusing pagsusuri. Humingi si William ng kumpletong talaan tungkol sa operasyon ng pondo, kabilang ang mga ulat, pinansyal, kasunduan sa mga sponsor,
at mga pagbabago sa mga nakaraang taon. Ayon sa mga ulat sa loob ng salaysay, nais niyang magkaroon ng patas at independenteng pagsusuri mula sa mga eksperto na walang direktang kaugnayan sa anumang panig ng pamilya. Ang layunin ay hindi lumikha ng iskandalo, kundi alamin kung ang orihinal na layunin ng pondo ay nananatiling buo. Sa kanyang pribadong opisina, ginugol ni William ang maraming oras sa pagbabasa ng mga dokumento at pagsusuri ng mga detalye. Hiniling niya ang kumpletong record ng mga transaksyon sa loob ng ilang taon upang makita kung saan napunta ang mga pondo at kung paano nagbago ang direksyon ng mga proyekto. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang isang mas malaking usapin. Hindi lamang ito tungkol sa pera o pamamahala. Para kay William, ang tunay na tanong ay kung paano mapapanatili ang isang pamana na itinayo sa tiwala, malasakit, at pagkalinga. Ang alaala ni Diana ay hindi lamang nakapaloob sa mga larawan o mga kwento ng nakaraan. Para sa milyon-milyong tao, ito ay buhay sa bawat organisasyong tumutulong sa mga mahihina at nangangailangan. Ang paghahanap ni William ng katotohanan ay naging simbolo ng isang mas malalim na tunggalian. Ang pagitan ng pagbabago at pagpapanatili ng isang mahalagang tradisyon. Sa loob ng maharlikang pamilya, kung saan ang bawat kilos ay sinusuri ng publiko, ang tanong tungkol sa pamana ni Diana ay patuloy na nagbibigay ng matinding interes. Habang mas malalim ang pagsusuri ni Prinsipe William sa mga dokumento at talaan, mas marami siyang nakitang hindi pagkakatugma na nangangailangan ng malinaw na paliwanag. Ang ilang malaking halaga ng pera na dapat sana ay direktang napupunta sa mga programang pangkawanggawa ay dumaan muna sa iba't ibang mekanismo sa ilalim ng pamamahala ng opisina ng sambahayanan ng hari bago makarating sa mismong pondo. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na ang aktual na halagang natatanggap ng mga proyekto ay mas maliit kaysa sa ipinapakita sa mga opisyal na ulat. Ang mga programang may kaugnayan sa kalusugan ng mga bata at proteksyon para sa kababaihan, mga adbokasiyang malapit sa puso ni Diana, ay tila nakaranas ng pagbabago, pagkaantala, o pagbawas na walang malinaw na paliwanag. Sa isang pribadong pagpupulong kasama ang pangkat ng pagsusuri, ipinahayag umano ni William ang kanyang pagkabahala. Para sa kanya, hindi lamang ito simpleng pagkakamali sa administrasyon. Ang higit niyang ikinabahala ay ang posibilidad na ang isang gawaing dapat nakatuon sa pagtulong sa mga nangangailangan ay naapektuhan ng impluwensya at kapangyarihan. Ang alaala ng kanyang ina ang naging pangunahing dahilan upang ipagpatuloy niya ang paghahanap ng katotohanan. Kilala si Diana sa kanyang matinding dedikasyon sa mga gawaing pangkawanggawa. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bahagi ng anumang proyekto ay ang pagtitiyak na ang tulong ay tunay na nakararating sa mga taong nangangailangan. Upang mas maunawaan ang nangyari, nakipag-usap si William sa ilang dating kasamahan ni Diana na direktang kasangkot sa mga proyekto noong nabubuhay pa ang prinsesa. Bagamat marami sa kanila ay matagal nang wala sa aktibong serbisyo, nanatili ang kanilang respeto at paghanga sa dating prinsesa. Ayon sa kanilang mga salaysay, sa mga unang taon ng operasyon ng pondo ay naging maayos ang lahat. Ang mga pondo ay naipapamahagi sa tamang panahon, ang mga proyekto ay naisasagawa ayon sa plano at malinaw ang proseso ng paggamit ng pera. Wala umanong malalaking problema hanggang sa magsimulang magkaroon ng malalaking pagbabago
sa estruktura ng pamamahala. Isa sa mga dating tagapangasiwa na nakatrabaho ni Diana ang nagbahagi ng kanyang pangamba. Aniya, palaging binibigyang diin ng prinsesa na bawat sentimo ng pondong inilaan para sa kawanggawa ay dapat makarating sa tamang destinasyon. Maingat niyang sinusuri ang bawat detalye upang matiyak na walang nasasayang na tulong. Ngunit ayon sa mga pahayag, nagbago ang sitwasyon nang magkaroon ng reorganisasyon na may kaugnayan sa opisina ni Camila. Unti-unting naging mas komplikado ang proseso at lumitaw ang mga tanong tungkol sa mga bagong desisyon at pagbabago sa direksyon ng pondo. Sa kanyang pagsusuri, sinimulan ni William ang mas detalyadong pagsubaybay sa daloy ng pera. Sinuri ang mga dokumento, tala ng pagpupulong, mga panloob na komunikasyon, at mga desisyong may malaking epekto sa operasyon ng organisasyon. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri, lumilitaw ang mga pattern na nagdulot ng higit pang pag-aalala. Marami sa mahahalagang pagbabago ang konektado umano sa mga direktiba mula sa mataas na antas ng pamamahala. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nagbigay ng dahilan upang magsagawa ng mas malalim pang pagsusuri. Hindi naging madali para kay William ang sitwasyon. Bilang miyembro ng pamilya ng hari, kailangan niyang timbangin ang dalawang mahalagang bagay. Ang pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa institusyon at ang pagtatanggol sa pamana ng kanyang ina. Maraming gabi ang ginugol niya sa pagbabasa ng mga dokumento at pagsusuri ng mga detalye. Ngunit habang dumarami ang impormasyong natatanggap niya, lalo lamang tumitibay ang kanyang determinasyon na alamin ang buong katotohanan. Sa likod ng mga eksena, nakatanggap din umano siya ng suporta mula kay Charles Spencer, kapatid ni Diana, sa tulong ng karagdagang impormasyon at mga lumang tala, mas pinalawak pa ni William ang saklaw ng kanyang pagsusuri. Kasama rito ang pagtingin sa mga schedule ng pagpupulong, mga komunikasyon, at mga nakasulat na utos. Para kay William, hindi na lamang ito usapin ng simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang tanong ay kung may naganap bang sadyang pagbabago na nakaapekto sa isang misyong matagal nang ipinaglaban ng kanyang ina. Habang kumakalat ang mga balita tungkol sa ginagawang pagsusuri ni William, mabilis namang kumilos ang opisina ni Reyna Camilla upang ipagtanggol ang kanilang panig. Naging abala ang mga tagapayo sa paghahanda ng opisyal na pahayag upang ipaliwanag ang mga pagbabagong isinagawa. Iginiit ng panig ni Camilla na ang lahat ng pagbabago ay bahagi lamang ng pagsisikap na gawing mas mahusay at mas moderno ang pamamahala ng organisasyon. Itinanggi rin nila na may anumang personal na layunin laban sa alaala ni Diana o sa kanyang mga sinimulang proyekto. Sa isang mahalagang pagpupulong, ipinahayag ni Camilla na ang kanilang ginagawa ay para lamang sa ikabubuti ng institusyon at ng publiko. Sa harap ng mga kasama niya, ipinakita niya ang kumpiyansa at pagiging determinado. Ngunit sa likod ng matatag na pahayag, lumitaw ang tensyon sa loob ng palasyo. Alam ng marami na kung magpapatuloy ang pagsusuri ni William at lumalim pa ang mga natuklasan, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa imahe ng pamilya ng hari. Sa gitna ng lumalalim na kontrobersya tungkol sa isang charity fund na minsang sinuportahan umano ni Prinsesa Diana, nagsimulang lumitaw ang isang masalimuot na sitwasyon. Ang investigasyon na pinangungunahan ni Prinsipe William ay nagdulot ng matinding tensyon. Lalo na nang may mga alegasyong may mga taong nais pigilan ang paglabas ng ilang impormasyon. Ayon sa isang dramatikong salaysay,
May mga tauhan sa loob ng institusyon ng monarkiya na inatasang huwag makipag-usap sa sinuman sa labas at huwag magbigay ng anumang impormasyon sa pangkat ng investigasyon ni William. Ang mensahe umano ay malinaw. Ang usapin ay dapat manatiling lubos na lihim. Ito ay isang napakasensitibong panloob na bagay na kailangang manatiling kumpidensyal para sa kabutihan ng pamilya. Ang ipinahayag umano sa mga empleyado. Walang puwang para sa pagtutol o pag-aalinlangan. Ang ilang kawani ay nakaramdam ng takot at pag-aalala. Ngunit ang bigat ng utos mula sa nakatataas ay naging dahilan upang piliin nilang manahimik. Isang katahimikang hindi lamang basta katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng tensyon. Sa gitna ng lahat, sinasabing naniniwala si Camila na ang estratehiya ng pagtatago ng impormasyon ang magiging susi upang malampasan ang krisis. Para sa kanya, kung walang malinaw na dokumento at matibay na testimonya mula sa mga saksi, magiging mahirap para sa investigasyon ni William na makabuo ng isang matibay na konklusyon. Ayon sa salaysay, minsan niyang sinabi sa isang pinagkakatiwalaang tagapayo, kung walang malinaw na ebidensya, wala silang magagawa laban sa atin. Ngunit habang pinoprotektahan niya ang kanyang posisyon, lalo namang tumitindi ang presyon sa loob ng palasyo. Ang pagtatangkang itago ang isang problema ay nagdulot ng mas maraming tanong mula sa mga taong nagsimulang makaramdam na mayroong hindi sinasabi. Sa panlabas, nanatiling kalmado si Camila. Patuloy siyang dumalo sa mga opisyal na gawain, nakikipagkita sa mga organisasyong pangkawanggawa, at nagpapakita ng imahe ng isang leader na nakatuon sa pagtulong sa lipunan. Sa harap ng mga kamera, makikita ang kanyang kumpiyansa. Ngunit sa likod nito, ayon sa kwento, alam niyang ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi madaling kalaban si William. Bilang anak ni Diana, dala niya hindi lamang ang responsibilidad bilang miyembro ng maharlikang pamilya, kundi pati ang personal na hangaring protektahan ang alaala ng kanyang ina. Kasama niya si Charles Spencer, kapatid ni Diana, na matagal nang nanatiling tahimik ngunit ngayon ay nagpasiyang tumindig upang hanapin ang katotohanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging mahigpit umano ang depensa ng opisina ni Camila. Ang bawat pahayag ay pinag-isipan ng mabuti. Bawat salita ay inayos upang ipakita ang mabuting intensyon at ang sinasabing interes ng buong pamilya ng hari. Ngunit habang mas maraming bagay ang sinusubukang itago, mas maraming maliliit na bitak ang nagsimulang lumitaw. Tahimik na nagpatuloy ang pangkat ni William sa pangangalap ng impormasyon. Sinuri nila ang mga natitirang record, dokumento, komunikasyon sa loob ng organisasyon, at mga pahayag ng mga taong maaaring may alam sa nangyari. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan sa isang institusyong matagal nang pinagmamasdan ng buong mundo. Matapos ang ilang linggo ng masusing pagsusuri, natapos umano ni William ang isang detalyadong ulat na naglalaman ng mga record pinansyal, tala ng mga gawain, panloob na komunikasyon, at mga salaysay mula sa mga saksi. Sa ulat na ito, lumitaw umano ang isang larawan na hindi na maaaring balewalain. Ayon sa salaysay, napag-alaman na ang operasyon ng charity fund ay nagkaroon ng malalaking pagbabago matapos magsimulang magkaroon ng impluensya ang opisina ni Camila. Ang pondong inilaan sana para sa mga batang nangangailangan at mga babaeng dumaranas ng matinding pagsubok ay hindi na umano na ipamahagi ayon sa orihinal na layunin. Ang perang inilaan para sa kabutihan ay tila nagkaroon ng ibang direksyon. Ang mga layunin ay nabago at ang tahimik na pamana ni Diana ay unti-unting nawalan ng orihinal na anyo.
Habang binabasa ni William ang huling bersyon ng ulat, hindi lamang galit ang kanyang naramdaman. Kasama nito ang matinding emosyon dahil para sa kanya, hindi lamang isang organisasyon ang nakataya. Ang nakataya ay ang alaala ng kanyang ina. Alam niyang ang pagsasapubliko ng katotohanan ay maaaring magdulot ng malaking pagkabigla sa pamilya ng hari. Ngunit naniniwala siyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung mananatiling tahimik, maaaring tuluyang mawala ang tunay na kahulugan ng ginawa ni Diana. Samantala, nagpasya rin si Charles Spencer na magsalita matapos ang maraming taon ng pananahimik. Sa kanyang pahayag sa publiko, ibinahagi niya ang kwento tungkol sa charity fund na tahimik na itinayo ni Diana. Emosyonal ang kanyang tinig habang binabanggit ang kanyang kapatid. Ang aking kapatid na si Prinsesa Diana ay naglaan ng napakaraming bahagi ng kanyang puso para sa mga mahihina at nangangailangan. Hindi niya ito ginawa para sa kasikatan, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Dagdag pa niya, walang sino man ang may karapatang baguhin o burahin ang isang bagay na itinayo ng isang taong buong pusong naglingkod sa iba. Ang kanyang pahayag ay mabilis na kumalat at nagdulot ng malaking reaksyon mula sa publiko. Maraming tao ang muling nakaalala sa imahe ni Diana bilang simbolo ng malasakit at pagkalinga. Para sa marami, hindi lamang pera ang pinag-uusapan. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa isang babae na ginamit ang kanyang katanyagan upang bigyang pansin ang mga taong madalas hindi napapansin. Dahil sa lumalaking presyo ng publiko at sa mga dokumentong inilabas sa investigasyon, hindi na umano na natiling tahimik ang opisina ni Camilla. Sa harap ng mga bagong impormasyon, kinailangan nitong harapin ang mga tanong at ipaliwanag ang kanilang bahagi sa nangyari. Ngunit sa likod ng magandang layuning iyon, isang kontrobersya ang unti-unting lumitaw. Ang isang masusing pagsusuri sa pamamahala ng pondong iniwan ni Diana ay nagbukas ng mga tanong tungkol sa paggamit ng pondo, pagbabago ng direksyon, at impluwensya ng mga taong may kapangyarihan. Matapos ang mahabang proseso ng investigasyon, inilabas ang isang opisyal na pahayag na nagbigay linaw sa mga naging pagbabago sa loob ng organisasyon. Ayon sa pahayag, may ilang desisyong nagmula sa opisina ni Camilla na nagresulta sa maling paglipat at pagbabago ng destinasyon ng ilang pondo ng kawanggawa. Batay sa independenteng pagsusuri, napag-alaman umano na ang ilang direktiba mula sa nasabing opisina ay nakaapekto sa orihinal na layunin ng pondo. Ang organisasyon na dating nakatuon sa direktang pagtulong sa mga nangangailangan ay unti-unting nagkaroon ng mga pagbabago na nagdulot ng pagkalito sa pamamahala at operasyon. Bilang resulta ng mga natuklasan, kinailangan umanong ibalik ang mga pondong nailipat at alisin ang mga hindi angkop na pakikialam sa operasyon ng kawanggawa. Ang layunin nito ay maibalik ang orihinal na prinsipyo na matagal nang ipinaglaban ni Diana. Ang pagtitiyak na ang tulong ay makarating mismo sa mga taong nangangailangan nito. Sa loob ng pamilya ng hari, naging mabigat ang kapaligiran. Ang usapin ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa tiwala at reputasyon. Para sa isang institusyong matagal nang nakasalalay sa pampublikong suporta, ang ganitong uri ng kontrobersya ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Nakita si Camilla na humarap sa publiko habang dala ang bigat ng sitwasyon. Bagamat sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado at dignidad, malinaw na ang mga pangyayari ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang imahe. Ang insidenteng ito ay naging isang mahalagang paalala tungkol sa panganib ng labis na ambisyon at kapangyarihan.
Sa mundo ng pamumuno, ang mga desisyon ng ilang individual ay maaaring magkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa kanilang mga ginagawa. Samantala, para kay Ginang Eleanor Hayes, ang matandang babaeng unang lumapit kay Charles Spencer upang ilabas ang kanyang mga pangamba, ang balitang na ibalik na ang pondo ay nagbigay ng malaking kaligayahan. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon nang malaman niyang muling magiging matatag ang mga programang sinimulan para sa mga bata at kababaihan. Sa kanyang mga salita, umaasa siyang ang prinsesang minsang naglaan ng kanyang buhay para sa kawanggawa ay magiging masaya sa pagbabalik ng layunin ng kanyang iniwan. Para sa maraming taga-suporta ni Diana, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi lamang ang pagbabalik ng pera. Ito ay ang pagbabalik ng diwa ng kanyang mga ipinaglaban. Mabilis na bumalik sa normal ang operasyon ng pondo. Mas mahigpit na binantayan ang daloy ng pera, pinahusay ang sistema ng pag-uulat, at tiniyak na mas malinaw ang bawat hakbang sa paggamit ng mga donasyon. Ang mga batang nawalan ng magulang ay muling nakatanggap ng suporta. Ang mga kababaihang dumaranas ng mahihirap na sitwasyon ay nagkaroon muli ng access sa mga programang nagbibigay sa kanila ng proteksyon at pag-asa. Ang mga pagbabagong ito ay naging patunay na ang tunay na halaga ng isang organisasyon ay hindi lamang nasusukat sa laki ng pera nito, kundi sa kung gaano nito natutupad ang pangakong tumulong. Sa isang tahimik na hapon sa Althorpe House, nagkaroon ng pagkakataon sina William at Charles Spencer na magkasama. Hindi man sila nagsalita ng marami, ang kanilang mga tinginan ay tila nagsabi ng maraming bagay. Pag-unawa, paggalang, at pagkakaisa sa isang layunin. Para sa kanila, ang sandaling iyon ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo laban sa isang problema. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa alaala ng isang babaeng nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong tao. Ang pangyayari ay nagsilbing paalala sa pamilya ng hari at sa publiko na ang kapangyarihan ay may hangganan. Maaaring maimpluwensyahan ng posisyon ang maraming bagay. Ngunit hindi nito kayang burahin ang katotohanan o ang alaala ng isang taong tunay na minahal ng bayan. Si Diana ay nanatiling buhay sa puso ng marami, hindi dahil sa kanyang titulo bilang prinsesa, kundi dahil sa kanyang pagiging tao, ang kanyang pakikiramay, tapang, at dedikasyon sa mga taong madalas hindi napapansin. Ang kwento ng pondong kanyang iniwan ay naging higit pa sa isang issue sa pamamahala. Ito ay naging kwento tungkol sa konsensya, pananagutan, at kapangyarihan ng katotohanan. Ang desisyon ni Charles Spencer na magsalita matapos ang matagal na pananahimik ay nagdulot ng maraming tanong. Para sa ilan, ito ay isang kinakailangang hakbang upang protektahan ang pamana ng kanyang kapatid. Para naman sa iba, ito ay isang mahirap na desisyong maaaring sumira sa mga dating pangako. Ngunit sa huli, nanatili ang isang mahalagang tanong. Tama ba ang ginawa ni Charles Spencer na sirain ang kanyang katahimikan upang ipaglaban ang alaala ni Diana? O mas nararapat bang panatilihin niya ang lihim bilang paggalang sa kagustuhan ng kanyang kapatid? Anuman ang pananaw ng bawat isa, isang bagay ang malinaw, ang buhay at pamana ni Prinsesa Diana ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Ang kanyang mga adhikain ay patuloy na nabubuhay at ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng kabutihan, malasakit at pag-asa. Dahil sa huli, ang tunay na pamana ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapangyarihang kanyang hawak, kundi sa kabutihang kanyang naiiwan sa mundo.